ang mga ideolohiyang pampolitika at pang-ekonomiko. Ideolohiyang pampolitika at ekonomiko. Ang kahulugan ng ideolohiya. Sino ang nagpakilala ng salitang ideolohiya? Ang nagpakilala ng salitang ideolohiya ay si Destutt de Tracy bilang pinaikling pangalan ng agham ng mga ideya o kaisipan. Ang salitang ideolohiya ay isang kalipunan o sistema na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa pagbabago nito. Hango ito sa salitang ideya o kaisipan na tuwirang sinusunod ng mga tao. Isa-isahin natin ang iba't ibang kategorya ng ideolohiya. Una, ideolohiyang pampolitika. Nakasentro ito sa paraan ng pamumuno at pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala na may pangunahing prinsipyong politikal at batayan ng kapangyarihang politikal. Ang bawat mamamayan ay may karapatang magpahayag at bumuo ng isang saloobin o opinyon. Ikalawa, ideolohiyang pangkabuhayan. Nakasentro ito sa mga patakarang pang-ekonomiya ng bansa at paraan ng paghahati-hati ng mga kayamanang makapagkalakal, mamasukan, makapagtatag ng unyon at magwelga kung hindi magkasundo ang kapitalista at mga manggagawa. Ideolohiyang panlipunan. Tumutukoy naman ito sa pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Aalamin natin ang iba't ibang ideolohiya sa daigdig. Una, authoritarianismo. Uri ng pamahalaan ito na kung saan ang namumuno dito ay may lubos na kapangyarihan. Nakikita ito sa pamahalaan ng Iran, kung saan ang namumuno nito ay siya ring puno ng relihiyon ng Estado. Ang Islam, ang namumuno ay may napakalawak na kapangyarihan na sinusunod ng mga mamamayan. May tinatawag ring konstitusyonal na authoritarianismo, kung saan ang kapangyarihan ng namuno ay itinakda ng saligang batas na naisagawa ng dating Pangulong Marcos sa kanyang pamamahala sa ilalim ng batas militar noong 1972. Ikalawa, demokrasya. Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga mamamayan ng isang bansa. Maaaring makilahok ng tuwiran o di tuwiran ang mga mamamayan. Tuwirang demokrasya o direct democracy. Ang tawag kung ibinoboto ng mga mamamayan ang nais nilang mamuno sa pamahalaan. Maaari ring di tuwiran ang demokrasya kung ang ibinoboto ng mamamayan ay mga kinakatawan nila sa pamahalaan na siyang pipili ng mga pinuno sa pamahalaan. Mayroon ding demokrasya na naging diktadura na nagaganap kapag ang inatasan ng mga tao upang mamuno ay mag-umpisang mangamkam ng kapangyarihan at isawalang bahala ang kagustuhan ng mga tao. Ikatlo, kapitalismo. Tumutukoy ito sa isang sistemang pangkabuhayan kung saan ang produksyon, distribusyon at kalakalan ay kontrolado ng mga pribadong mangangalakal hanggang sa maging maliit na lamang ang papel ng pamahalaan sa mga patakarang pangkabuhayan. Ikaapat,
Sosyalismo, isang doktrina na nakabatay sa patakarang pang-ekonomiya na kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang pangkat ng mamamayan. Ang pangkat na ito ang nagtatakda sa pagmamay-ari at pamamahala ng lupa, kapital, at mekanismo ng produksyon. Nasa kamay ng pamahalaan ang mga industriya at lahat ng mga kailangan sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamamayan. Ang pagkamit ng perpektong lipunan sa pamamagitan ng pantay na distribusyon ng produksyon ng bansa ay ang hangarin ng sosyalismo. Ang pagtutulungan ang binibigyang diin nito, habang ang mahalagang industriya ay pag-aari ng pamahalaan. Halimbawa ng ganitong pamamahala o pamahalaan ay ang China at dating Unyong Soviet, kung saan ang teorya ni Karl Marx ay sinubukang bigyang katuparan. Ang mga bansang China, Cuba, North Korea at Vietnam ay umayakap sa ganitong ideolohiya. Ang ideolohiyang ipinoproklama ng pamahalaang China at Vietnam ay nananatiling sosyalismo, subalit may bahid ng kapitalismo ang ekonomiya ng mga ito. Mga puwersang pangkabuhayan sa politika ng bansa. Ang pagsilang ng komunismo sa Rusya. Ang ideolohiyang komunismo ay nag-ugat sa Rusya noong panahon ng mga Tsar. Ang Rusya sa ilalim ng Tsar ay naging makapangyarihan, subalit ang mga namumuno ay naging malupit ayon sa nasusulat sa kasaysayan. Ang dinastiyang Romanov ay bumagsak, bunga ng hindi maiwasang himagsikan noong Marso 1917. Ilan sa mga dahilan ng kaguluhang ito ay ang mga sumusunod. Una, pangkabuhayan. Makaluma at mahirap ang kalagayan at pamamaraan ng pagsasaka. Maliit ang sahod ng mga manggagawa at walang kalayaan. Ikalawa, politikal. Ang pamahalaan ay autokratiko, bulagsak at mahina, at hindi sila nagbigay ng pantay-pantay na karapatan sa mga tao. Ikatlo, sosyal. Kakaunti lamang ang mga kalayaang sosyal. Lahat ay ipinipilit na sumusunod sa pananampalatayang orthodox. Sa pilitang ipinalaganap ang wikang Ruso sa mga minoryang kultural tulad ng Poles, Hodyo, taga-Finland at mga taga-Baltic. Ang paglaganap ng komunismo. Nagkaroon ng mga labanan sa pagitan ng mga Red Army, ng mga Bolshevik at ng mga White Army, ng mga konserbatibo na dating tagasunod ng Tsar mula taong 1917 hanggang 1920. Nasupil ng mga Red Army ang mga White Army dahil sa galit ng dating pamahalaan na pasailalim ng komunista ang buong Rusya noong 1920. Ipinalagay ni Vladimir Lenin na kailangan ng dahas at pananakop para maitatag ang diktadorya ng mga manggagawa. Tinawag na Union Soviet Socialist Republic o USSR ang estadong naitatag nila. Aalamin natin ang mga prinsipyong pinaniniwalaan ng komunismo. Una, ang pangangasiwa ng pamahalaan sa sistema ng produksyon at distribusyon ng pag-aari. Ikalawa, ang pagsuporta, paghikayat at paglaganap ng kilusang komunismo sa buong daigdig. Ikatlo, ang pagtatatag ng diktadorya ng mga manggagawa. Ang manggagawa ang supremo ng pamahalaan. Ikaapat, ang pagtatwa sa kapangyarihan ng Diyos at lubos na paghihiwalay ng Estado at ng simbahan. Ikalima, ang pagtatanggol sa kapitalismo.
ang pagsilang ng fasismo sa Italy. Iba't ibang ideolohiya ang namayani sa Italy na tinawag na fasismo. Isa-isahin natin ang mga kondisyong nagbigay daan sa fasismo sa Italy. Una, kahinaan ng pamahalaan. Ang mga suliraning pambansa ay hindi nakayanan ng pamahalaang lutasin. Pinalala pa ito ng pagkakaroon ng mahinang opisyal ng pamahalaan. Bunga nito, nawala ng saysay ang mga tradisyong demokratiko, pati na ang mga tao sa kanilang demokratikong institusyon. Inagaw ng mga manggagawa ang tradisyong demokratiko noong 1920. Nawala rin ang tiwala ng mga magsasaka sa mga may-ari ng lupa, kaya't inagaw nila ang mga lupain. Ang kapayapaan ay naibalik ng mga pasista na isang samahang itinatag ni Benito Mussolini, isang dating sosyalista at editor ng pahayagan. Ikalawa, nasyonalismo. Ang mga Italyano ay hindi nasiyahan sa naging resulta ng unang digmaang pandaigdig. Gayong nabigyan naman ito ng bahagi sa mga pabuya ng digmaan. Ikatlo, paghihirap sa kabuhayan. Nagkulang sa pagkain at maraming pangangailangan sa Italy dahil sa unang digmaang pandaigdig at tumaas ang halaga ng mga bilihin. Iginawa din ng pamahalaan ang mataas na buwis upang mabayaran ang malaking pagkakautang ng bansa, bunga ng digmaan, at dahil sa pangyayaring naganap ay marami ang nawala ng trabaho sapagkat nasira ng digmaan ang mga sakahan at pagawaan. Bibigyang pansin natin ang mga prinsipyong sinusunod ng fasismo. Una, ang demokrasya ay mahina at walang saysay at lakas ang kinakailangang mangibabaw. Ikalawa, binibigyan ng bonus ang malalaking pamilya. Ikatlo, gumagawa lamang ang tao sa kapakanan ng Estado. Ikaapat, hindi binibigyan ng karapatang sosyal, politikal at pangkabuhayan ang mga babae. Ikalima, hindi kinikilala ang kalayaang sibil. Ikaanim, kinokontrol ang buong sistema ng edukasyon upang ang mamamayan ay makapagsilbi sa Estado at makatulong sa paghahanda ng digmaan, at dinodominahan ng pasistang propaganda ang mga paaralan. Ikapito, lahat ng sasabihing opinyon, pasalita man ito o pasulat, ay kailangang naaayon sa pamahalaan. Ikawalo, lahat ng klase ng libangan ay sinusuring mabuti ng pamahalaan. Ikasiyam, masusing sinisinsor ang lahat ng mga pahayagan at publikasyon. Ang Nazi ng Germany. Ang Nazism ay isang ideolohiya ng Germany noong taong 1930 na isa sa pinakamalupit na diktadoryang totalitarian sa makabagong panahon. Kamukha ito ng pasismo sa Italy at ng komunismo sa Russia. Ang pagnanais na makabawi sa kahihiyan ng pagkatalo sa World War I at ang paniniwala na ang Aleman ang dapat mamuno sa daigdig ay iilan lamang sa pangunahing layunin ng diktadoryang Nazismo. Kilalanin natin ngayon si Adolf Hitler, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng Nazi na isinilang sa Austria at maituturing na isang panatikong nasyonalista na bumuo ng National Social Party na tinawag na Nazi pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Pag-aaralan natin ngayon ang mga prinsipyo ng Nazismo na napaluloob sa akdang Mein Kampf, ibig sabihin ang aking labanan, ni Adolf Hitler. Una,
ang kapangyarihang racial. Ang mga Aleman ay naniniwalang sila ang nangungunang lahi sa daigdig. Nagmula sila sa tribong Germanic na tinatawag ding Nordic o Aryano. Ikalawa, ang pagbuwag sa Treaty of Versailles. Ang kasunduan sa Versailles ay sinisi ng mga nasista na sanhi ng mga suliranin sa Germany. Ikatlo, ang pagwasak sa demokrasya. Ayaw ng nasismo ang demokrasya at pamahalaang parlamentaryo. Nanawagan silang sirain ang republika at itatag Third Reich na siyang estadong totalitarian ng nasismo. Ikaapat, anti-Semitism. Ang mga Hudyo na naninirahan sa Germany ay hindi mga Aleman at ang mga ito ang sanhi ng maraming suliranin at kabiguan ng kanilang bansa na pinaniniwalaan ng mga nasista, kaya't kinakailangang mawala sa daigdig. Ito ang naging sanhi ng Holocaust o malawakang pagpatay sa mga Hudyo. Ikalima, Pan-Germanism. Ang isang teritoryong pinalawak ng Germany ay kailangang maitatag ayon kay Hitler, kasama na ang mga teritoryong nawala sa kanila noong unang digmaang pandaigdig. Tandaan natin, ang Tsar ang tawag sa isang pinuno ng bansang Russia. Ang komunismo naman, ito'y ideolohiyang nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa isang bansa. Fascism o pasismo, ito'y ideolohiyang ipinalaganap ni Benito Mussolini na humahadlang sa anumang uri ng oposisyon sa pamahalaan. Ang Third Reich, ito'y panahon ng bansang Germany mula 1933 hanggang 1945, kung saan sumasailalim ang bansa sa kontrol ng ideolohiyang totalitarian. Narsismo o Narcissism, ito ang ideolohiyang ipinalaganap naman ni Adolf Hitler na nagsasabi ng pagiging superior ng lahing Aryan, ang lahing kinabibilangan ng mga German. Sana may naunawaan kayo sa paksang tinalakay natin. Thank you for watching.